Yun, what is up guys? So, andito tayo ngayon sa Shell Pugon. Shell, tama no? Shell Pugon. No, Marcos Highway. Kasi guys, proxy lang ako. Ito kasi ayan So, ininvitahan tayo ni Jed pumunta dito sa Shell. Papakitaan niya daw tayo ng mga drug D. Sabi ko sa kanya, wala naman ako alam doon. So, siya mag-explain sa inyong lahat kung ano yan. Aray ko po. Alam mo muna sarili mo. Ako po si Jed. Shy type pa. Di ako sanay Ako po si Jed. For sure, na-interview na po ako ni Lamakoy nila Chino sa Soup Talks nila before along with Judd. So, andito lang kami guys. So, J4 on the Racing po. IHT Tuning, shoutout sa tropa natin. Syempre kay Ian. Tapos ayan, dito tayo ngayon guys. So, ayan. So much, tama na ako. Yung mga tropa naman natin dito. Tapos ito guys, ito sila. Yan. Andito tayo ngayon. Ayan guys, tignan nyo naman pogi Okay, iniwan na ako guys, yung camera niya. Akin na to boy. Akin na yung camera mo boy. Ayun, iniwan ako. Malis na Guys, may celebrity tayo, si Boss Joel. Dala niya guys, tignan nyo naman, D-Mac. Gano'ng kababa? Sobrang baba. Naka fender exit. Yan, ganda ng mags guys, Cosmis. So with this, ayan Ano sabi mo? Side exit? Fender exit. Oo naman. Fender exit boy. Oo naman. Umoras na din to, nag-race na din to sa Clark. Okay. So very na din, matulin din to. I mean, D-Max talaga. Siguro naman, expected mo na racing talaga siya kung ganyan yung setup niya. Makita mo, di ba? Syempre. Naka-C-notch na yan, yung ilalim, tignan mo. Kaya ganyan kababa yung likod. Compared mo sa harap. Para pag trumahan ka, hindi na siya yuyuko yung rebound. Nakayuko na siya kagad, yung likod. Yes, tama. So, and this one is manual. Kita ba? Kita sa loob, hindi kita. Ayan. So Jed, ginagawa to sa mga pickups kasi magaan yung likod nila? Yes, Or yes. pati sa SUV ginagawa rin? Kasi pag masyadong mataas ang, correct me if I'm wrong din I mean, para sa mga manonood ng vlog, pag masyadong mataas yung likod, pumapagpag. Okay. Lalo na pag sobrang taas ng torque. So, ang ginagawa natin dyan, sinasagad ng baba, yung ating mismong, tawag dito? Molye. Frame. Hindi, wala nang molye yan. Yung frame yan, ginaganon pa yan para... Walang molye to? Walang suspension to sa likod? May molye pero wala dalawa na lang yung molye niya. Lift spring niya. Kasi kami sa kotse, gusto namin yung kotse medyo nakatingala para yung traction. Kasi front wheel kami. Front wheel kayo, Okay. rear wheel drive tong mga to. So, yun naman, vice versa. So, kaya siya ganyan kababa sa likod. Battery naka-relocate na din sa likod. So, ayan, yan yung ganyan yung usual setup. Sa Thailand, very normal yung mga ganito. Okay. Very, very normal yung mga ganyang setup sa Thailand. Yung mga lalamove nga nila doon, mga pangkargahan nila, naka-lowered Ganyan setup? Ganyan? Oo, ganyan gagi. Seryoso, no joke. So, ganyan. Sabi mo nga sila, sampulan mo sila ng tayo. So, sampulan mo sila ng tayo. Sorry na. Ito Montero. Wala yan, stock yan. Huwag mo pansinin yan. Montero. Stock yan. Ano ba yun? Yung Montero ko na naman. Yeah, so ito Montero guys. Wala, wag na yan. Ano yan, ang tawag yun? Propeller. Nasiraan nga pala ako ng propeller nun. Yan, malakas yan Pakaya natin si Bossman. Si Humble Fabrication guys, nandito. Kasama natin tumatambay. Yain pa. So yan. Ito guys, ito yung Montero ko. For sure, I don't know. Baka kilala nyo naman. Sabi ko nga, wag na nga yan Ewan ko dito kay Makoy So wala na. So this one is stock na. Napagod na po ako kaka-modified ng turbo. Nag-stock na ako. So, totoo talaga. So, dinideclare mo talaga na stock na Hindi siya? na, stock na siya. Stock na siya, malinis lang yung engine bay. Si Boss pa ito nakangiti. Hindi nga ba, seryoso, stock na to. Tingin, engine bay. Wala na, stock na. Tingin. Dito na po yung bukasan. Guys, alam nyo na ngayon kung nakita nyo yung Montero ni Jed, may bukasan lang dito. Kung meron kayo gusto kunin. Stock. Stock turbo. Wala na. Linis. Wala na, stock turbo na siya. Kasi pag sinasabi mo sa diesel, hanggat hindi ginagalaw yung turbo, stock siya. Tama di ba, Boss Matt? Hindi Hindi. Yun kasi explain sa akin ni Jed. Pwede ka mag-injectors, mag-nozzles, konti kalikot doon sa high pressure. Hanggang hindi mo ginagalaw yung turbo, stock ka. Oo, tama yun. Pero sila Boss Matt, matutulin na yung gawa nila Boss Matt Jesus! Nahiya pa si Boss Matt. So yung guys,
Yun, yan, ito, stock na. So, naka-wire tack lang siya, kaya malinis tignan. Pero aside Bago doon, yung manifold. hindi bago yan. Bagong pintura lang yan. Pati yung valve Eh, cover. hindi man stock to, hindi man stock yan. Alin dyan? Yung intake manifold. Wala namang ano yan eh. Intake mo, technically, throttle body delete. So, ganun lang. Tinanggal na yung throttle body. So, aside doon, wala na stock. Intercooler lang. Siyempre yun, naka-intercooler. Wala namang special na dyan. May filter ka pa, akala ko ito, diretso na doon. Hindi. Gusto mo makahigop yan ng ano. Oo nga eh. Kawawa ko dyan, kawawi. Oh, baba ko na yung hood, saglit. Nahiya ako, stock na eh. Nakapreno. Wala. Preno-prenoan. Brembo. Drive na nagka-problema tayo dati, di ba, boss? Carbon. Oo, yun. Yun lang, wala na yan. Stock, kasing... Pakita mo yung taillight mo. Pakita mo. Oo. Alam mo, ganyan rin taillight ng pasyo ko. Gagi, legit. Loko ka. So, ayun guys. Ayun, wala siyang laman. Wala na akong upuan. So, ayun. Wala na akong upuan, literal. Wala na upuan. Hindi mo ninos to, hindi mo nilagyan ng Wala. Ang belief namin noon dati ni Boss Matt, turbocharge. Turbocharge lang, hindi kami nag-nosmet. Ikaw, boss, alam mo ang oras nito dati. Hindi, boss, ngayon wala pa. Nasa 14s lang siya, boss, in stock turbo na siya. 14 mid, 14 high. Pero aside doon, wala na, boss. So, ayan, yun na, puro papogi. Kami, di ba, sa gas engine, marami kaming options for gasoline, kumbaga, mas malakas na gasoline. Yeah. Sa diesel ba, meron rin ganun, mga additives, ganun, na din Ang pinaka-additives ng normal, yung mga ganito na nadi-daily pa din, wala lang. It's either mag Wala ka V-Power, choice, diesel lang talaga. V-Power, tapos Ikaw, anong gamit mo? turbo diesel. Petron. Mas mura. Pero, ayun. Pero based on your experience, Mhm. ano mas preferred mo? Ikaw, boss, In terms anong prefer of mo? Performance. Boss, ba't talaga? Oh. Pero yun, wala naman eh. Wala, halos same lang rin lahat. Usually, ang additive lang na nilalagay namin dito is yung mga injector cleaner, ganyan. Cetane booster. Kasi kung si gas, meron siyang octane, di ba? Si diesel naman, cetane. The higher the cetane rating, the cleaner the diesel. So, yun ang point. Mas maganda yung combustion niya. Hindi yun. Pero yun guys, ganun po ang understanding. Correct me if I'm wrong, pero yun yung understanding namin. Montero, D-Max, Hilux, D-Max ni The Boss Rowan. Ay, lapit. Ito guys, ito pogi to. Ito wala. Yan. I don't know if kilala nyo to. Okay. So, ilan dito yung Kumakarera? client mo? Customer mo? Client, isa pa lang yung tropa, si Ralph So, nandun. kaibigan mo lang lahat sila? Yes, Which kaibigan. This is the event, first meet ng Diesel Mafia. Yeah, tama. First meet ng Diesel Mafia. So ito kay Boss Edmond ay matagal na to, kumakarera talaga to si Boss Edmond and nagcha-champion siya. Stock turbo to guys, stock turbo kahit ayan, kaya nga nakabukas lang yung hood eh. Deadman eh, dahil stock turbo siya legit. Legit na stock turbo lang siya. So, yun, ito matulin to. Ito nagcha-champion to. Maganda yung top mount kasi mas maiksi yung daloy ng hangin, di ba? Ang nagiging From problem like lang heat soak. Yeah, hindi naman sa heat soak aside doon yung flow rate ng hangin. Syempre, mas konti lang yung nakukuha niya na hangin. Pero ewan ko, tala si Boss Matt. Ayun, pero yun, it really depends kung magpa-front mount kayo or top mount. Since ang KD kasi na engine, 2KD VNT, 1KD na VNT, top mount lang sila by stock. So ito, pero ito full aluminum na to. May kita mo kasi kasi plastic yung stock. Plastic kasi yung stock. Ito iwas boost leak kasi pag plastic mababasag yan in due time. So yun lang naman. So ito matulin to kina Boss Edmond. So ever since curious ako paano nyo nagagawa na naka-brake kayo tapos nagba-burnout kayo ng likod? May brake may sa bias ano, yun? yung ginagawa namin nila Boss Matt, line lock pag manual. Paano yun? Paano nangyayari yun? May switch yun. So may switch siya. Bubuksan ko na naman ba yung engine bay ko? Explain ko na. Naka-line lock tayo, boss eh. Kasi manual yun sa'yo. Manual kasi to. Automatic, di ba? Sa Matic, apak preno, apak gas. Ganun lang. Magbo-burnout na yun. Pero minsan hindi kaya. Sa likod nakapreno yun, ibig sabihin. Masisira yung transmission. Pero hindi, ganun yung ginagawa nung iba, boss eh, di ba? Kaya sila laging talo.
Ay, narinig niyo yun guys, boss what na yun. Yung sa ano, pahawak ako ulit kasi bubuksan ko na naman yung hood eh. Pahawak ako! Napahirapan mo ako mag-explain eh. Ayun yung line lock, jegs. So yan yung pang burnout na ginagamit para maglalak yung preno sa harap. Yeah, tapos makakapag-burnout ka naman. Yung likod. Yeah, May switch siya sa loob? May switch po, may individual switch siya sa loob. So, guys, iba-bypass niya yan sa ABS, nakakonect yan. If makikita nyo to, nakakonect siya sa ABS motor okay. natin na stock. Para pag nag-engage siya. Parang trigger niya yung ABS na mag-lock siya. Yes, tama. So, yun yung ano niyan, yun yung pinaka-sense ng line lock. So yun, correct ko lang guys, sabi nga ni Boss Matt, masama sa, well, ganun yung ginagawa sa Matic ng iba, pero technically masama yun sa transmission ng Matic, yung pagbo-burnout ng apak preno. So ayun guys, sa Matic naman usually ang ginagawa, yung tamang way na based din sa mga, ayun, sabi din nila Boss Matt, sabi ng mga ibang tuner and builders, ang ginagawa is, it's either nasa 1 ka, gear 1, or nasa L. Kapag Fortuner kasi L yan eh, yung nasa pinakababa, pag Matic. So, wag mo siyang ibo-burnout ng D kasi ang nangyayari yan, nag-shift siya kahit nagbo-burnout ka. Oo, nagiging third gear, second gear, third gear, which is nagkukos na ang problem sa ating automatic transmission. So, yun lang naman for Matic. So, for manual, yan, line lock. For Matic, yun, either first gear or low gear. So, yun lang naman. Ayun, so yun guys, so on to the next car. Ay, hello po, good evening po. Ayan, sila boss. So, ito yung kay Boss Matt yung nakatayo. Guys, tingnan yung preno. Hindi basta-basta preno yan. Kay Boss Matt yan. So, ito, meron tayong Montero dito. Meron tayong Montero. Tapos yan, sila boss. Boss Edmond, ayun o, nagtatago. Oh. Yun, kay Boss Edmond yung Fortuner guys. Actually, yung Innova, yung mga Innova, kanina, umuwi na. Umuwi na yung mga Kanina Innova. napuno nyo to? Puno to kanina, kaya nga doon ako nakapark. So yun, so guys, ito yung mga tropa natin. Yan, kaway-kaway sa vlog. Bahala na si Makoy dyan. So ito guys, ito kay Ralph, ito one of our friends to. Boss, ano masasabi mo sa auto mo? Ano lang yan, mahina lang yan. Lahat naman ng matutulin, sinasabi mahina sila eh. Tama ba yun? Sinasabi na stock lang daw sila. Stock lang daw sila. Wala namang karga to. So ito, nag-podium na din sila kasama ni Ellie, yung kay Boss Edmond. Itong kay Ralph, naglaro na din sila sa Clark. So yung Rama 9 na race before. Siya yun. Yeah, nag-podium Okay. nag-podium na din to. So ayun, yun lang, stock turbo din, same setup lang din. So ang maganda kasi ngayon sa karera, parang ang labanan ngayon, patulinan sa stock turbo. Okay. Ganun yung nagiging labanan ngayon. Bahala ka kung maglagay ka ng injector nozzles nga, yan, high pressure pump. Yun, yung nakita mo yung intake manifold, so and so forth. Okay, mamaya, tatapusin muna natin yung ikot natin dito. Explain mo sa amin, kasi ako hindi ko naiintindihan paano labanan kategory ng Rama. Anong Rama 9? Oo, Okay, so explain mo sa amin. sige. So, may question lang ako kay boss. Hindi ka ba bumagal nung kinabit mo to? ito. Umagal ng Umagal? minus 5 HP. Oh, sabi ko na ba eh. Siya yun eh. Then, nadagdagan naman kasi plus 10. Plus 10 to, tong sticker na to, IHT, plus 10 yan, plus 10 HP yan. Balance lang, may 5 HP na gain. Ito kanina tong Hilux guys, oh, pogi oh. Akala ko kanina, sabi ko, teka lang. Kamukhang kay Lolax eh, kaya sabi ko, yung, I don't know. Ayun, may humataw na motor guys. Anyway, so, akala ko si Lolax pero hindi, syempre. Idol si Lola. So ito, anong karga na to ngayon bro? 44mm lang na turbo, tas nozzle. Pop the hood. Pop the hood. Pop the hood. Clutch! Ay, walang ganun. Ako, nag-pop the hood ako. Pinilit ako eh. Ayaw maniwala kasing stock na yung akin eh. Napilit yun? Parang di pilit yun? Sus! Binuksan? Hindi ah. Ayan. So ito guys, ayan, nakita nyo naman, naka-aftermarket intercooler na din yung kay boss. Tapos guys, sino yung po ano, kitang-kita oh, Recaro seats. Boss, Paskor naman. The joke lang. Yun. So guys, this one is a good example of a modified setup. So, anong size? 44. Naka F44 siya na turbine. So, straight F44, 44-44. Inducer tsaka exducer side. So, Parang,
Parang lululuwas. Hindi alam guys. Hindi niya alam daw. Pero Kay Ate Kat from Project HP. Cat Melo. Yeah, yun. So yan, ito guys, if makikita nyo, naka-fabricated na din yung kanyang intercooler, naka-front mount siya. Then naka-modified turbo. For sure, naka-fueling. Kasi may nakikita ako dito eh. Nozzles? Nozzles lang? Sino niloko mo? So ito Koy, ginagawa nyo din to sa gas eh. Yung external fuel, yung fuel pump na aftermarket. So sa diesel applicable din siya. So may surge tank pa rin, ganun pa din. Same concept sa gas. Para yung fuel delivery is consistent. Yun naman ang point niyan, kaya tayo nagsiset sa regulator din. Okay. Kasi ang stock ng diesel is fit pump, yung di ganun. So wala na yun, condemn na yun. Okay. Oo, so ang kinagandahan nito for modified na vehicles, consistent yung flow ng diesel natin. Hindi siya totope, kumbaga, parang sa gas, ganun. So, Pero may certain specific pump para sa diesel lang? Or Di. same lang yun sa gas? Bosch 044, Same lang. 910, yeah, same lang. Oh, explain. Ano ba masasabi mo sa auto mo? Wala yan, mabagal. Student build lang. Student build. Yung ganyan, hindi na student build yan pag naka-turbo eh. So, Yung mga may-ari na kargado, no, bigla nakakalimutan yung build nila eh. Pag nasa harap na ng camera eh, no? oo, hindi, syempre, may kanya-kanyang secrets pa rin yan. Kaya nga nakakalimot agad eh. Oo. So, this one is 2GD FTV. This is iArt. So, sige nga. Ano ibig sabihin ng iArt, boy? Hindi ko. Basta ayart siya. Oh, yun, iArt. So, kasi from 2016 to 2019, may mga late model na release kasi na 2020 na... Ako, 22 and above. Hindi. 2020 nag-start ang iArt kasi may Hilux J kami na iArt. So, yun, this one is 2.42 GD. Ang iArt, iba na, sobrang selan, promise. Alam mo yan, gaano ka selan ng iArt. Compared siya dun sa mga... projector niya. Yeah, compared dun sa iba niyang counterpart na non-iArt GD. So, bakit siya naging iArt? So, ang explanation, based lang din sa research natin, it's for the emissions eh. So, syempre, kailangan Euro 5 compliant na ganyan. So, kaya nag-develop ng iArt technology si Toyota. So, yun yung ano niya. So, ayun guys. So, nakita nyo naman, naka-modified. So, bigger turbo, meaning more power. Yun lang laging goal natin, kaya tayo nagbi-big turbo. Tapos, sa side doon, wala naman na. Wala na. Dyno. Yan. Ilan? 200 lang. Uy! 200 na. Tama ba yun bro? Hindi. 200 lang by Protune. Oh, so, Kay Ryan. yan. So, tune siya ni ni Boss Ryan Dari. So, ilan nga? 100. Uy, ayaw magsabi ng figures. Declared, no? Miss Declare. So, I believe yung gantong setup, shy away from 300 or more than. Depende sa boost. Kabisado ko na yan, boy. Di mo ako malaloko. PSI. Pag yung diesel nasa 300 horsepower, ilan yung usual torque? Usually, ang torque ng mga ganyan, 600 to 700 na yung torque niyan. Ganun lagi laki ang improvement. So, yun. So, ayan guys, kita naman natin. Parang OEM mo, ang ganda ng pagkakagawa ng oil line mo. Si ang gumawa? Si JD Mufflers and AE Autoworks. Ang ganda. Yun yung maganda kasi yung iba nag-strive lagi na gusto OEM look pa din, malinis tingnan naman. Over pa nga eh. Hindi mo man pagkakamalan na modified eh. So, nung nakita ko lang, syempre, alam ko yung mga karga. Kaya sabi ko, okay, sige. So, yun guys, thank you. Ito, Innova. Kanina Innova. Innova. Uy, nahiya. Meron isa dito, nag-isa, inabutan natin na Innova. Kasi yung mga Innova kanina, wala na eh. Hindi mo na inabutan eh. Umalis na. Huli daw yung mga Innova eh. Gulo. Ha? Hindi, pag may Innova, pag may race car, laging may Innova. may mga sports car, di ba? Laging may Innova. Ganun lagi yung ano eh. So ito, guys, grabe oh. Tignan nyo naman yung intercooler, guys. Busog na busog. Grabe yung tabas. Tabas ka, no? Tabas. Kasi may client ako, hirap din sila eh. Grabe yung tabas eh. Pop the hood. Oo, dali na. Kahit stock, wala namang ano. Dali. Tara. So, straight flex siya from what I see. This one is straight flex. So, same siya. Yan. Tune din by BS. Si Robin Uy from Bulacan. Shout out. So, yun. Ano ba? Wala tayong makikita eh. Tama naman. Stock turbo ba? Oo, stock turbo guys.
Stock turbo pa, stock. So technically, naglagay lang si boss ng NDC for higher boost. And then, naka-intercooler kit siya kasi ang 2KD na Innova is walang intercooler. Unlike nung mga 2KD na Fortuner, 1KD na VNT, meron silang top mount. So this one is 3-plug already. So hindi ko na-explain kung ano yung 3-plug. Bahala na kayo guys. So yun guys, oh, naka-stance na din. Pogi. Wala na akong masasabi. So yun. Deny no bro? Wala pa. Street tune. Street tune. Oo, yun. So yun lang naman guys. Pero grabe, intercooler is clean. No? Grabe. So sagap na sagap yung hangin. Grabe yung pagkakaputol guys. Oh. So yun. Ayun guys. Thank you boss. Thank you boss. Ano? Pangalan? Shout out. Gian. Si boss. Oh. PG Crew. Ayan. Thank you boss. Thank you. Pagod na daw si Jed. Oh, last na. Oh, itong FD na to, tsaka tong FD na to. Pag-compare mo, oh, dali. FD! Guys, FD daw. Hindi, ikaw. Pag-compare mo yung dalawa, oh. So magkaiba sila ng plaka. Ito Z, ito P. Wala talaga to. Ito, naka-wrap. Ito, clean look. Sino mas maganda? Ano yun, I invoke my pip at Benetton. Pero ito, Everest. Ayan, ito guys, kakaiba, Everest. So, yung Kasi bibihira ka makakita Yeah, na bihira ka modified makakita na ng Everest. Ford. Ako, in general, Ford. Usually, Mitsubishi, Isuzu, Yes, Toyota. tama. Ito, Ford. stock daw, stock. Tapos madami pa yung engine bay. Madumi daw engine bay. Ikaw na. Ay. Formal lang yan, formal lang. So ano mo naman, i-tour mo naman kami sa auto mo. Pangalan bro, pangalan. Avin. Yan. Shoutout H-Bomb. H-bomb, shout out. So yan, pakita mo yung pinalitan mo boy. Hindi, upuan lang. Guys, naka-VIP. H din yung... Parang naka-VIP na. So this one is Matic if I'm not mistaken. And it's 2.2. It's 2.2 guys. So, Tapos yun lang, pinalowered ko lang. Tapos nagpalit lang ng mags. Yun lang. sino nag-remap boss? FE Kay Boss Pro. Paul daw, yan. FE Pro. Philippines. Yan. Tapos sa North din tayo guys. Okay. No, wala yung presidente ng Diesel North Hindi mo inaaya Sayang, ang layo. Oo. Layo din eh. So yun, remap. Deny nyo na bro. Hindi pa. Street tune din. Yun. Stock Okay, so, lang, daily lang. Tapos carbon lang eh. Carbon Lodi. Carbon Lodi. Yun. Thank you so much bro. Thank you so much. Thank you. Shoutout Peace. DSL North, Philippines. Yan. Okay, so kasi nalilito pa rin ako sa Rama 9 categories. Kasi Rama 9 is different from the NDRC na competition. Iba yung rules. Oo, kumbaga separate sila. Pero usually ginagawa rin siya the day with NDRC competition. So, nagiging night race siya usually. Oo. So, si Rama 9 kasi, ang categories niyan, actually, ang dami na din. So, you have kasi, lahat ng diesel i-cover natin. SUV, pick-up, van, kahit sedan, yung accent, yan, meron din yan sinasama din. Then, non-CRDI, yung Tamaraw, yung old Tamaraw, hindi yung bago. So, per body type. Yes, per body type siya. So, laban ng pickup, puro pickup. Tapos Yes. within the pickup category, meron modified, Yes. non-modified, ganon. Sa naman, pero meron tayong tinatawag na meron din kasi Quick 8. Yun, alam Quick 8, naman natin same, lahat yun. Same sa NDRC, yung fastest of the day. Oo. Na vehicle. So, halo-halo yun. Either SUV ka, pickup ka, van ka, whatsoever. So, bigyan na lang isang category. Kaya pickup. So, pickup category, this applies for everything So, you have the stock category. Stock category meaning stock turbo. Bahala ka na sa iba. Then you have the stock category 2.5, stock category 3.0. So pina-factor in din natin yung displacement ng mga makina. So technically kung bubuin mo siya, meron siyang parang mga 8 hanggang 10 na category. So it really depends. Ayan guys, so ayan dito nakakaayusan ng mga parking kasi may mga lumalabas na. Ayan, puro mga diesel natin. So yun, aside doon wala naman na. That's it for the Rama 9 category. So yun yung difference niya. Unlike sa NDRC rules natin, hot street by time. By time yung ating category pag sa NDRC hot street. Ano nga yung sumunod doon? Sportsman, expert pro, super pro. And so pag sa NDRC, nagpo-fall, kung wari ang oras mo is 15s, nasa sportsman ka. Diba? Ganun siya. So sa Rama 9, hindi ganun.
Kung ano yung kaha ng auto mo, yun ang kategory mo. Kung ano yung makina mo, yun ang kategory mo. Kung ano yung turbo mo, yun ang kategory mo. Okay, so we're leaving na. Papaalam na rin ako kay Jed. Thank you, Jed, sa pag-vlog mo. Hopefully makakuha to ng views. Pag wala, sisitahin kita. Dito ba kasi ako para vlog? Di naman Inaya, ako kasi kilala. at least we had a chance na may sneak peek sa diesel world. Kasi hindi tayo masyado, yung knowledge natin hindi masyado malawak doon. At least meron tayong friend na medyo Wala. questionable pa rin yung mga knowledge, Oy, pero gago. marami naman siya na-explain. Loko-loko. Thank you. Bye-bye. Wala si G. Bye-bye. Okay guys, so we're after tumambay sa Shell Marcos Highway. Nandito naman tayo sa Shell BR. That was Jed Foronda of J Foronda Racing na nag-tour sa inyo about the diesel world. So ngayon dito sa Shell BR, meron gusto pakita si Miguel sa atin na EK na interesting daw. So sabi ko sa kanya, sige, pakita mo sa kanila, sa inyo, mga nanonood. So papasok ko yung camera kay Miguel para siya yung mag-feature ng car na yun. And spoiler alert, hindi ito yung EK niya. Hindi ito stock. So tara, tingnan natin. So camera shy daw si Miguel. So ito, yung kotse ni Miguel. Ito, this one. Na better version nito. Tama ba? So ito kasi feeling B-Series. Ito, B-Series to? B-Series talaga to. Yun daw ipapakita niya. Go. Sige, bago natin pakita yon para meron silang comparison. Miguel, hindi pa natin napapakita yung kotse mo dito sa vlog ever since di ba? Lagi naman nakikita. Ngayon, lagi nyo nakikita pero kumbaga, short form lang. Dito, it's YouTube bro. So tara, pakita mo yung kotse mo. It's an EK96 na 97 bro. 97. Parehas lang yun, bigote. It's an EK bigote na merong... Ay, wag na natin pakita. Huwag na, yun na lang. Pakita mo na. Na merong PH16. Hindi pa yan. Yayabang niya sa akin yan. Hindi pa siya naka 20 lobes dyan. Oo. 16 lang. Pero meron na siyang 20 lobes. Hindi niya lang kinakabit. Pero. Meron siya mga dock goodies. So, ang PH16 niya, nagpi-feeling na dock. Kasi naka-dock na intake manifold. Cam na lang yung sock niya. Diba? Ayun yung duktungan niya, kung nakikita nyo. Naka K-series na injectors. Naka Type R na throttle body. Naka yan, naka Type R na pump yan. Type R na pump. Feeling B-series. Pero iisa ang cam. Diba? Siyempre, wala sa tropa namin na hindi naka-coilovers. Hey! At 1 of 1 na TE. MP37. Diba? MC37 yan. 1 of 1 yan. 1 of 1. Diba? Tapos meron siyang racing seat sa driver side, feeling racing. At syempre, hindi ka pwede naka-EK ka tapos may door handle ka, hindi pwede yun. Anti-theft yan. Oo. So yun yung kotse ni Miguel. Ayan yung loob. Yun na yun. Diba? Sobrang short lang. Nothing to see here. Oh, by the way, meron to livery dati. Tinanggal kasi daw, na-realize nila na mabagal yung kotse ni Miguel. Ayaw na nila nun. So dito naman daw tayo sa better version ni Miguel. This is an bigote rin, 96 model, 96 spec. Given na pag merong moldings, 96 spec. So, yan. So there's an event here also, gathering ng kotse. Ano? Clean East? Ewan ko. Nakita ko lang si Miko Visuals. Shoutout Miko Visuals. Commission shoot dito. Palisod sila. Basta gas station, tambayan talaga. Maski, for sure, basta maganda yung gas station, may mga nakatambay na kotse dyan. Tunog pa lang, alam mo ng sok. Sa bagay, wala ka naman kasi alam sa ganito eh. Kasi yung mga gawa nyo rin sa shop, di ba? Pinapakita ko lagi. Puro sok lang. Siguro ito, nagpagawa sa shop. Puro under chassis lang yung makina na. Wala ka man alam dun eh. So boss, anong pangalan natin? Mark. Ikaw may-ari nito.
Anong mga ginawa na natin sa kotse mo? Ano, Siyempre yung obvious yung kulay. kulay, mags. Yung wheels mo, Wed Sports, ano yan? 90? 90. 90, yes. SC90. Tapos yung kulay, dating ano siya? Blue. Blue talaga. Cyclone blue. Okay. So, change color mo. Sino may gawa? Si Tats. Tats, okay. Tapos, ano pa yung mga binago natin dyan? Engine, kila Kuya Ace. Ace, kay Tito Ace. Anong ginawa ni Tito Ace sa makina mo? Pakita natin kung anong makina nito. Dapat, kung kay Tito Ace yan, naka-K yan. Single cam din. Single cam rin daw. O, tigilan natin to. So, when you're building a car, meron ka ba specific na kunyari JDM style na build, purista, ganon? Or yung kung ano lang trip mo, ganon? So, ito, naka B series. So, this is a B what? B20. B20. Huwag nyo binubiro yan, B20 yan. 2.0 yan. Tapos, ang ginawa mo dito sa engine is stock lang? Sumabog kasi yung Stock lang? luma eh. Sumabog yung lumang B20. Okay. So ito bagong gawa nila Kuya Ace. Pero Is it modified? stock. Stock lang. Ano cam natin? Ano yung head natin? Type R? B16EF. EF, okay. What happened to the last engine? Pumutok. Yung last Dahil sa sa mechanical error? oil starve daw. Oil starvation. Okay. So, naka-belt lang siya pero stock cam gear. Yung headers mo is from where? Toda. Okay, Toda copy. Tapos upgraded aluminum na rod, dynamics na. Ito mahal to. Orig to? No? That's Pero- expensive na now. Hindi ko sure eh. Sa tropa galing. Okay. Iceman is very expensive now. Dati hindi siya ganun kamahal-mahal pero may price na rin yan pero lalo na ngayon. So wala namang kailangan kasi sa totoo lang. Wala ka ibang kailangan sa kotse na ganito kung hindi ito. Tama. Diba? Kaya yung kay Miguel medyo maraming kakaiba dahil kailangan niya magpakita ng gilas. B20 is enough for daily use, practical na maski hataw-hataw mo lagi, solve ka na dyan. Tapos pag nabitin ka, malaki rin potential niya na for upgrade. Supposedly na kung sakali, hindi tayo nag-K, yan yung gusto kong engine para kay Crazy. Kaso yun nga, nag-K series na tayo. So, is this on coilovers? Tapos yung brakes mo is like 17CL? Laki, no? 17CL is from DC2. Tama, CRV, ganun rin, 17CL rin. Alam ko CRV Gen 1, 17CL rin eh. So, this is, yung ganito, medyo mahirap maghanap ng brake pads. Mahirap. Diba? Tapos, yung likod, naka-rear disc brake na rin. Is this an VTI talaga? LXI. LXI. Okay. LXI talaga siya. So, stock interior. Meron talagang butas yung headrest ng ganyan? Ano to eh? 60-40. Pagkakalala ko sa akin, wala eh. 60-40 yung So, palit na rin. Palit na rin. Is that from Japan or ano? Malaysia daw. Malaysia, okay. Yung interior. At the back, syempre, meron powerhouse sticker. Ilan horsepower dinagdag niyan? Huh? Naniniwala ba ako dun? Naniniwala ba kayo dun? What else is new with the... Ayun, may Kakimoto. Nakikita mo yung red badge eh. Yun lang. Yun Ano? yung pinakabago. Bagong black. Bagong black. Tune ni Kuya Petty. Ito yung pinaka-limited. Red badge. So, si Pepe Santos daw nag-tune nito. One of the OG tuners here at the Philippines. One of the fastest drivers rin nung panahon na wala pa masyadong traction control, mga ganun. Magaling yan si Kuya Pepe. So, siya rin nag-tune nung kay Miguel. Siya rin nag-tune nung cars natin before. Talagang ano siya, veteran, di ba? So, do you plan to race this car? Sa next leg. Pero dati, nakarera mo na siya. Hindi nga umabot kasi nung pinatune, pumutok. So hopefully makita natin to sa racetrack. 'Di ba? What's your dantayin mo to? Okay, straight tune pa. Okay, so you're gonna have it you're planning to have it dynoed. Binibenta mo raw yung cam gear mo tsaka Yes. camshaft. Ayan, usap tayo. Kasi magbabawas tayo ng mga piyesa natin para bili. Mahal ng ano eh, ng box ng K eh. So, kailangan natin mag-dispose ng some stuff. So, aside from that, yung gauge mo, yun, usually pinapalitan rin yun. Stock pa rin.
Yung steering wheel mo, nakita ko iba na. Momo lang. Momo. So yun, kay Boss Mark, EK96, 97 rin. Better version nito. Sabi mo lang kay Miguel, ganito magbuo ng 96. Wow, nakakaya. Hindi niya kaya sabihin. Baka awayin Ako na lang na. magsabi, Miguel, ganito dapat to. Kaya bangan na naman ako pinasabog ko daw. Ganun talaga tayo. Ha? Eh, ikaw nga, sok mo, hindi mo mapasabog eh. Hindi Kasi ako bobo. mabagal. Kasi mabagal. Hindi ako bobo. Kasi mabagal. Ano ka ba? Scripted lahat yan. Para makuha ko yung K. Scripted mo to. Problema na sa linggo. Para makuha ko yung K. Ayun lang yan. Scripted lahat yan, guys. So, guys, that's it for this vlog na ayan, no, pinapalibutan tayo ng mga 96 model na kotse. Ayan yung mga ibang tambay here. Shell BR, tinatanong nyo ko saan yung Shell BR. Shell Blue Ridge. Dito lang siya sa may Katipunan extension. Going White Plains there. Going Katipunan there. At syempre dala natin yung FD natin. Ay, hindi pala akin yun. Kay Chino na naman yun. So yan. We'll be making more updates on this car soon and future plans. Gagawa natin na sarili niyang video content na medyo kakaiba. Meron ako pinaplano na hopefully ma-execute natin. Kaya yun. Meron pa yung Supra doon, no? Tapos may Mustang. Fortuners. Stig. So, FD. So yeah. Catch you in the next one. Bye-bye.